Mabuhay! I am Metosela Asenas Villanueva, your Bini-Bini 18 from the province of Misamis Oriental. Mama, bakit sumali ka sa Binibining Pilipinas? Sumali ako sa Binibining Pilipinas because I believe that Binibining Pilipinas is a great platform for my personal advocacy. So, which is influencing young people like me to be the voice of this generation, for we are the future leaders of our country. So ma'am, second question, ano sa tingin mo ang kaibahan mo sa ibang candidates? So, what makes me unique among all the candidates is that I am a person for others. I am equipped with competence, conscience, and commitment. So, all I want to do is to set example and make a difference for the greater glory of God. Malay mo, baka sa sunod na Miss Universe na. Pageant since when I was still in 15 years old. Start ako sa amin. From barangay pageant up to municipality. And then last year, nag-join ako Miss Philippines Earth 2023. So I also represented Misamis Oriental. And now I'm back for Binibining Pilipinas 2024. And I would like to invite to all the viewers that our grand coronation night is happening on July 7 at the Smart Araneta Coliseum. So come and support me in my journey towards the crown. And then get your tickets now through Ticketnet website and outlets nationwide. So see you there! Ma'am, bakit ikaw yung kailangan manalo sa Binibining Pilipinas? Lahat kami deserving manalo, pero what makes me unique is that yung advocacy ko po is financial literacy. I want to educate Filipino families in order for them to have a better and secure future po. So, financial literacy po yung advocacy ko. And I believe na marami akong matutulungan, especially mga Filipino families, dahil para po malaman nila how to invest money, paano nila i-allocate yung funds nila para in case na may mga uncertainties na maganap, parang hindi na-drain yung finances nila. Kung sakaling ikaw ang papalari na manalo bilang Binibining Pilipinas sa 2024, anong mga program ang gusto mong gawin sa ating mga mamamayan? Okay, so i-educate ko po sila about financial literacy. So, I'm doing that also because I am a financial advisor by profession. So, para sa akin kasi, gustong-gusto ko yung, nami-meet ko yung mga tao with different walks of life. Tsaka di ba nagsishare sila sa akin na kanilang mga personal na mga experiences. So, dun pa lang parang makaka-share ako kung paano nila i-weigh in ang kanilang life or like most especially sa when it comes to financial stability. Sa mga na manonood sa amin, skincare reveal na lang yan. So skincare reveal dahil partner namin si Beauty Derm ngayon. So yun lang yung ginagamit ko. And then I drink a lot of water and then sa paglalabas talaga ako like I always naglalagay akong sunblock for protection kasi ang init. And then 8 hours of sleep, ganun lang. How to be sexy, ma'am, like you? Sexy? I always go to gym and then siguro yung diet ko kasi I don't eat rice na and then more on fruits and vegetables and then go to gym regularly talaga yun. Yun yung parang kasi sometimes nag-crave din naman ako like kumakain ako pero binabawi ko sa workout ko ganun. Kasi nag-burnout tayo especially kapag parang emotionally kami. Mama, personal question pwede. Sige. Love life? I'm single. I am so single. Thank you, Mama. Ilang taon ka na, ma'am? I'm 26 years old. 26? Yes. Medyo laganap pa kasi ang droga ngayon sa ating bansa. Bilang Binibining Pilipinas, ano ang maging papel mo para masugpo ang problema na yan? Okay, so kasi that issue is also parang rampant siya or like it's not common to us naman kasi. So ang pinakamadali nating especially sa mga teenagers, palaganap natin sa kanila kung ano importance ng health
yung alam naman natin ang negative effects ng drugs. So, sa dong paraan pa lang, parang mamumulat mo sila sa kung ano yung dapat na nilang gawin. Na kasi sila yung, I believe kasi na their future is ang kabataan ay ang, di ba, pag-asa ng bayan. So, sila yung future natin. So, parang Mama, medyo siyempre sumali ka na sa Binibining Pilipinas, nandun na medyo tumatak na yung pangalan mo. Kung sakali ba may plano kang pumasok ng politika? So far po, ngayon, wala pa po sa isip ko. Pero if given the chance, why not po, maging public servant. Ganun. Kasi gustong-gusto ko po kasi yung yung parang yung advocacy ko, maano ko siya, magawan ko siya ng parang maging totoo, parang gano'n. At saka hindi lang naman, it's not about position kasi, hindi naman, porket individual ka lang na tao, hindi ka politika, wala kang magagawa, di ba? So, you have to set example, inspire other people, especially youth. Yun lang po. Next question. Ma'am, para sa'yo, ano po yung mas mahalaga? Diploma po o diskarte? For me, it's both kasi hindi ko naman po maka-question yung hindi po kasi lahat nabibigyan ng chance ng kapag-eskwela or like pumasok sa paaralan. Unfortunately, ganun talaga yung sad reality. Kung may mga scholarship man, di ba sometimes pili lang, yung para sa mga matatalino lang, pero I'm so grateful din sa happy din ako sa government ngayon. Parang ang dami nilang nagpapalaganap sila ng scholarship programs. At saka naman, kung discarded din, parang din siya, it needs din na madiskarte ka sa buhay. Hindi lang puro parang diploma. Oo, dapat i-weigh-in mo talaga siya. Malambot ka talaga. Oo. Kasi kung puro discarded din, tas hindi ka parang wala kang alam, so parang hindi din siya pwede. So, dapat pantay po talaga.